Sa ngayon po ba, ma'am, doon sa mga payout centers natin, tuloy po ang bigayan ng ayuda for drivers? Opo. In fact, DJ Chacha, sa iba't ibang mga munisipyo, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay ongoing po yung distribution ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers natin. Ano na po yung binago nating sistema para hindi na po maulit yung nangyari doon po sa QC Memorial Circle? Opo. Again, yung nangyari, yung insidente nung Saturday afternoon, yan po ay kinalulungkot ng DSWD. Hindi po natin yan dinanais. And then sabi nga po namin, we know that we could have done better. And we will do better. Kung kaya nga po kahapon, nagkaroon ng pagpupulong and then inassess namin what went wrong, what went well, nagkulang ba kami dun sa mga payout venues, kasi kung nagkulang kami, magdadagdag kami ng payout venues. And then kung hindi nakatulong yung open payroll na ginawa namin nung Sabado at Linggo, then we will have to do away with the open payroll. Yung kasing open payroll, ibig sabihin nun, yung pangalan ng mga drivers present sa lahat po ng mga payout sites namin. So kung halimbawa nagpunta ako ng Quezon City, makikita ko yung pangalan ko doon, makikita ko rin yung pangalan ko sa Makati City, pero hindi na ako makakapag-claim sa Makati City kasi na-claim ko na sa Quezon City. Ang ginawa we adopted kasi yung open payroll upon the recommendation also of our drivers, kasi sabi nila sana wag nang pagastusin pa yung mga drivers, pupunta in one payout site kung ano na lang yung pinakamalapit sa kanila. But hindi natin na-anticipate na dadagsa doon sa Quezon City payout site yung pong ating mga super. So sabi ko nga po, ito yung mga inassess natin so that kinakailangan na magdadagdag tayo. No? So these are part of the procedures aside from yung paglagay po natin ng queuing system at yung paghati doon sa mga surnames. So kung halimbawa ang apelyido mo ay nagtatapos sa letter A, sa araw ko po na ito because for this day, A to L tayo and then the succeeding day will be M to Z. So, yun po yung mga ilan sa mga technical discussion kahapon. So yun po yung explanation kung bakit doon sa inilabas na listahan ng DSWD, wala yung kung saang payout center pupunta yung driver kasi kahit saan pwede sila pumunta dahil yun din po ang naging suggestion itong mga partner drivers ninyo. Opo, kasi nga po, sabi nila, sana pwedeng pumunta kung saan pinakamalapit. Hindi na siya gumasto sa magpag-gasolina pa ng malaki. Para lang po malinaw na sa kanila galing ang suggestion, sinunod lamang po ito ng DSWD. Pero ma'am, doon sa dami, yung pagdagsa ng mga drivers na sinasabi nyo nga po hindi nyo rin inasahan na ganun kadami. So ngayon sa mga payout center, paano po? Naglabas po kayo ng bagong listahan tapos meron ng lugar kung saan kukunin ito ng driver? Gano'n na po ba ang ginawa nyo? Paano na po ngayon ang bigayan ng ayuda dun sa mga payout centers? Okay, para po doon sa mga hindi nakapag-claim, halimbawa yung hindi po na-accommodate ng Sabado at Linggo, maglalabas po tayo ng announcement. But prior to that, magko-compare notes muna ulit kami kung sino na yung mga drivers na nakapag-claim. Kasi DJ Chacha, meron din kaming report na natanggap na akala nung ibang drivers, second round na daw po ng distribution. Dahil nakita nila sa list na pinaskill ng LTFRB ay additional beneficiary. So, marami daw ang nagpakasakali na nandun na sila. Oo. So, I think there were some issues din doon sa pagkascade ng information. Kaya marami po ang nagpakasakali, nalito, mali ang intindi. So, yun pa yung nagdagdag doon sa bilang ng mga drivers na nagpunta sa mga payout sites. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.